Ngayon ay may ite-testing ako ngayon. Itong aking bagong gawa. Katatapos ko lang gawin. Ito yun. Ito ay ginawa ko. Pwede siguro pang oven ito. So ito ang haba na ito ay 20 inches. Medyo mas mahaba na to kasi yung una kong ginawa 12 inches. Na-inspire ako kaya nagawa ko ng mas mahaba. So eksaktong 20 inches. Yan. 20 inches ang kanyang burner. Yan. Okay, so 20 inches ito. Then itong ating tubular ay 2x3. Ang schedule na ito, ano lang, 1.2, manipis lang. Then ganito ang ginawa kong pa sa kanya. Angle bar na 1/4 by 1. Tapos ang haba ng akin pa ay 7 inches. 7 inches lang ang haba nito. Okay, so ito ang kanyang tsura ngayon. So hindi pa ito nagagamit. Ngayon pa lang. Ngayon ko pa lang i-test fire. Okay, so ito yung magiging daanan ng ating langis. Ito yung daanan ng ating use oil. Ayan, makikita nyo yung butas dyan. Then ito naman yung para sa ating supply ng oxygen sa yung ilalim. Kaya ako to ginanito para yung ating blower ay safe. Baka just in case na mag-overflow, baka tumagas papunta rito. Kaya ang aking blower, nilayo ko na. So iba na talaga kasi yung mga dati kong experiences, ganun ang nangyayari. Ini-straight ko lang yung ilalim. Pag nag-overflow, pag tumagas, iyari ang aking blower. Nakakarami na rin ako ng blower. Okay, so ite-test fire natin to ngayon. Tingnan natin kung anong magiging performance. So ang haba niya ngayon. Sana gumana para hindi masayang ang aking pagod. Grabe ang hirap ko rito. Okay, ang nabakli yung talim dito. Apat na talim ang naubos ko dito sa paggawa ng panito. Yung barena, yung drill bit. Okay, so tara, testingin na natin. Huwag na natin patagalin. Wala pang laman yan. Ngayon pa lang ito i-test. Ngayon ko pa lang ito gagamitin. For the meantime, mano-mano muna yung pagpipit ko ng ating use oil kasi hindi pa kompleto yung ating daanan ng langis. Lalagyan ko pa ito ng salo. Pero pwede na itong i-testing. For the meantime, mano-mano, dito ka lang muna sa ibabaw lalagyan ng ating use oil. Okay, so nilagyan ko na rin ng brace. Ito, dalawa. Kasi pagka ganito kahaba, pag wala yung dalawang ito, iikom, mawawala sa alignment, kaya nag-iwan ako ng konting brace. Siya na rin yun, hindi ko lang sinagad yung pagpuputol. Okay, so wag na natin patagalin. Tignan natin kung ano magiging performance. Sana gabayan ako ng mga anito. At sana ay mapagana ko to ng maayos ngayong araw na to. Okay, so testingin na natin. Okay, lalagyan ko muna to ng langis. Use oil ang aking lalagay dyan. Okay, gaya ng dati, ang panukat ko, welding rod na naman. Ang gusto kong level na nandun sa ating chamber ay 10 mm. So ito yung magiging panukat ko. Okay, so ito yung ating use oil. Ating umaigi ito. Okay, so tama-tama lang to. Nasa mga, wala pa tong 10 mm. Siguro mga 7 mm lang ito. Kasi magpa-fire test lang naman tayo. So okay na siguro yung lalim na yan. Kaya dagdagan ko na lang ng konti para sigurado. Dagdagan ko lang ng konti.
Kasi ang gusto ko na ito, 10mm yung ganyang height, yung taas ng ating kwan, ng ating use oil. May bumaybay sa ibabaw, kaya tatagilid ko lang. Okay, so ikakabit ko na yung ating blower. Ito yung ating blower, kakabit ko na. Tanggalin ko muna yung mga nasa ibabaw na parts kasi nalagyan ng langis. Yung ating nozzle. Okay. Okay, ang ipagsisindi ko rin, gaya ng dati, ano pa rin, ito ay crudo na may gasolina, 50-50 ang mixture. Okay, susubukan kong sa gitna na lang maglagay. Hahalo naman yan. Tignan natin kung ano magiging performance. Okay, so sisindihan ko na ito. Tignan natin kung ano magiging performance na ito. Hindi na rin ako magpipreheat. Automatic, bubuksan ko na kagad yung ating blower ng kalahati. Okay, inom ko na kagad ng kalahati ang ating pinaka-blower. Tignan natin ang performance na ito ngayon. Sana anito ng mga anito, gabayan nyo ako, mapaghan ko yung burner na ito. Okay, so yan ang kanyang performance. Medyo mahaba siya ngayon. So far, may blue flame. Kaya lang, ang unang sinusunog niyan, yung crudo pa lang. Tignan natin. Okay, so babalik na rin ko na kasi hindi nyo masyado makikita pag ganyan kalayo. Mahirap naman kapag ganyan ang pagkukuha natin. Mahirap i-kuhaan. Okay, so babalik na rin ko yung camera para nakikita natin kung ano magiging performance nito. So, ayan ang kanyang performance ngayon. Hindi na tayo nag-preheat dyan. Talagang nerekta na natin. So, may mga visible ng blue flame. Kaya lang hindi pa talaga kompleto kasi kabubukas pa lang natin. Yung lugar na yan ang mag-aakay para mabuo hanggang dito sa dulo. So, yung lugar pa lang na yun ang nagpa-function. Hindi pa talaga totally nagpa-function yan. Okay, tataasan pa natin yung ating blower para mas lumakas yung ating apoy. Lalagay muna natin sa number 1. Yan, number 7. Ilagay ko muna sa number 7. Hirap po na ito kasi masyado mahaba. Okay, so yan ang kanya performance. Tignan natin kung aabot sa hanggang dulo. Okay, so far okay naman. May nakikita akong blue flame. Okay, so kung mapapansin nyo, gumagapang na yung ating apoy hanggang sa malapit na siya sa dulo. Pag dumating siya sa dulo, medyo tataasan ko na yung ating blower. Hirap punan kasi masyado mahaba. Against the light naman ako doon. Okay, so dito tayo sa kabilang side. Yan, sa kabilang side naman tayo. Okay, so yung ating setting number 7 pa lang yan. Hindi pa masyadong mainit yung ating use oil dyan kasi hindi pa lang natin, hindi na tayo nag-preheat. So titignan natin kung ngayong apoy na yan ay mag-maintain hanggang sa pinakadulo. Okay, so mahaba na ito ngayon. Sa lugar na to, parang stable na siya. Nagpa-function na yung ating pangibabaw ng mga butas. Pero dito, wala pa. Antayin pa natin. Huwag tayong mainip.
Medyo maabot-abot na sa lugar na to eh. Pero dito sa may unahan, parang nagpapangsyon na yung ating pangibabaw ng mga butas. Oh. Okay, so baka kinakapos to ng hangin. Lalakasan ko na itong ating pressure. Ilagyan na natin sa maximum. Balik lang natin ng konti. Yan. Okay, so maximum na yan. Tingnan natin kung anong mangyayari. Hindi pa rin siya makaabot sa dulo, pero malapit na. Inaakay na niya yung ating apoy papunta sa dulo. Ayan. Pwede siguro itong mga ganitong gadget sa oven siguro. Bahala na kayo kung saan nyo gagamitin yung ganitong klase ng kalan. Antayin pa natin na uminit ng gusto yan. Nasa tapat lang kasi ako ng ng bintana kaya tawag dito, mahangin. Pero at least blue flame na yung ating lamang yung blue flame. Antayin pa natin mag-init. Ayan, umabot na sa dulo yung ating apoy. Masyado mahaba, ang hirap kuhaan ng camera. Okay, so abot na sa dulo. Malapit na. Malapit na mapuno yung ating apoy hanggang sa dulo. Nagsisimula pa lang kasi mag-init yung ating langis. Tignan natin kung mainit na kung ano magiging function yan. So far okay naman eh. Okay na, wala nang tawag dito. Wala nang uling yan kasi ang ating apoy ngayon ay purple na, pati blue flame. O lampas din sa ating ay kung mapapansin nyo, ayan oh. Blue flame na yung lumalampas sa ating sa ating burner. Painitin lang natin yan ng gusto. Okay, so parang tagumpay itong aking itong aking experiment na ito. Okay, so malapit na sa dulo, mapupuno na yung ating apoy oh. Kasi masyado lang malakas ang hangin, hinahangin kasi. Pero yung lugar na hindi hinahangin, okay na yung performance. Okay, so masyado na mahaba itong aking itong aking burner na ito. Gawa ng 20 inches na ito ngayon. Antayin pa natin yung performance niya hanggang sa mag-init siya ng gusto. Mahirap po na ng camera. Mahaba. Haba na niya ngayon. Ayan, no? Purple na yung ating apoy ngayon. Hindi na yan nag-uukong hindi na nag-uuling yan. Wala na, at saka wala nang amoy. Meron ding blue flame, oh. Ayan, oh, sa mga gilid. Antay-antayin pa natin ang performance nito hanggang sa mag-init ang gusto. Ayan, yung dulo, nagkakaroon na rin ng mga blue flame. Okay, so nagbabalanse na yung ating apoy ngayon. Umabot na rin hanggang dulo.
medyo umiinit na ng gusto yung ating langis. Ayan, naglalampasan sa ating chamber yung ating blue flame. Painitin pa natin ang gusto yan. Tingnan natin kung ano magiging total maximum performance nya. Subukan natin ilagay sa kalahati sa number 5 na setting. Tingnan natin ang magiging performance. Okay, so yun ang kanyang performance. Medyo yan, medyo malumanay na siya. Blue flame din naman. More on blue flame din naman. Kaya lang masyado yatang open yung ating chamber na ito. I mean, may binabalak akong repair ito. Tingnan natin kung gagana yung nasa isip ko. Okay, re-repair ko ulit ito. Titingnan natin kung anong mangyayari. Okay rin naman, blue flame naman. Wala nang ano yan, tawag dito. Hindi na wala nang amoy yan. Mahangin nga lang tong lugar ko, kaya ganyan ang nagiging performance niya. Yan, blue flame naman siya eh. Oh. Hinahangin nga lang. Pero kung nasa loob na ng oven yan, wala na yung kwan na yan. Mawawala na yung orange na yan. Blue flame naman lahat eh. Matingkad na matingkad yung pagka-blue. Okay, so itaas natin ng konti. Ilagay natin sa number 10. Tingnan natin yung kanyang performance. Hirap puno ng camera kasi mahaba. Okay, so medyo hindi ako satisfied sa performance niya kasi sa obserbasyon ko parang masyadong open yung ating chamber. Masyadong open siya. Kaya ang gagawin ko ngayon, meron naman akong plan. Kaya mag-alala. Meron tayong mga plan. Pagka ganitong mga gawaan na ganito, dapat meron tayong plan A, plan B, plan C. Okay, so gaya ng obserbasyon ko kanina, parang malaki ang open ng ating chamber, masyadong exposed. Pagka nakahanginan, ayun, madaling pasukin ng hangin. Although na may marami na ring blue flame, may mga blue flame na rin yan, hindi masyado makita eh. Ay. Okay, although na marami na rin siyang blue flame na nire-release, hindi lang masyado makita pagka ganyan. Pero parang visible din ng konti. So ang plan B ko, meron akong ginawa dyan na carb. Just in case na ganito ang mangyari, ini-expect ko na yan. Okay, so ito yung ginawa kong carb. Parang takip. Para lumiit yung ating yung ating opening sa ibabaw. So ito yung aking plan B. Okay, so susubukan natin ilagay ito dyan. Tingnan natin kung anong mangyayari sa kanyang performance. Okay, so testingin natin ikabit ito. Angle bar lang ito. Medyo naka-curve nga lang ng kaunti yan. Okay, na-visualize nyo ba? Nakita nyo ba yung pagbabago? More on blue flame na yung kanyang naging output. Okay, so ayan. Teka, babaliktarin ko lang itong camera natin. Masyadong kwan. Ayan, more on blue flame na. Nabivisualize nyo na yung ibabaw na yan. On, halos nawala na yung maraming orange kanina. Napalitan na ng purple, pati blue flame na yung nabaybay. Okay, babaliktarin ko lang yung camera para mas matututukan yung maigi yung loob. Mahirap kasi pag ganito ng ganito eh. Hindi masyado makita eh. Oh. Masyado kasi mahaba. Okay, babaliktarin ko lang itong camera natin. Okay, nung mailagay ko na yung ating curve sa ibabaw o takip para lumiit yung ating butas, ganyan ang naging performance niya. Lampasan pa rin. Pero blue flame na yung loob. Ayan o, makikita nyo, blue na. Ang setting niya, nasa number 5 pa lang. Ayan, nasa kalahati. Masyado kasi mahaba kaya mahirap kuhaan ng camera ito.
Yan, malumanay siya ngayon kasi ang setting niya nasa number 5. Yan o. Okay, so malaki ang pagbabago nung matakpan natin ng kaunti. Nung pinaliit natin yung opening ng ating ng ating chamber. Kasi kanina masyadong open. So ito yung aking plan B. Okay, so yan ang performance kapag ka number 5. Malakas na nga yan eh. Kung oven ang gagamitan natin, masyado na malakas yan. Kasi yung oven, nag-iipunin lang naman yung init ng sa loob. Ikukulungin yung init sa loob. Ayan, blue flame din ang kanyang output. May kaunti nga lang orange pagka lumalabas na sa kuwan natin sa ating chamber. Okay, so tataasan natin ng konti. Lagay natin sa number 7. Ayan, number 7 ang kanyang setting. Ayan. Yan ang kanyang performance. Mataas na yung binibigay niyang apoy ngayon. Pero blue flame na rin yung output. Okay, so ilagay natin sa maximum. Tingnan natin kung anong mangyayari. Balikan natin ng konti. Okay, pag maximum, yan ang kanyang performance. Hirap lang kunan ng camera na ito kasi masyado mahaba. Okay, blue flame na yung mga lumalabas sa ating chamber. Mataas nga lang yun. Haba nga lang kasi ng ating natin ngayon. Masyadong mahaba na itong aking ginawa ngayon. 20 inches na ito ngayon. Pero pwede na ito. Gumagana na siya. Masyado nga lang mahaba ito ngayon. Medyo tatak dito ako para matatakpan yung kuwan. Ayan o. Wala na yung orange, purple na yung pumapalit sa kanya. Ayan o, nagbo-blue flame yan. Pagka lumalabas nga lang sa ating chamber, nahahaluan ng orange kasi nga na-expose sa kuwan, sa hangin. Nakikita nyo naman, nakatabi nga yung ating kuwan, yung ating apoy. Ang tinataas niya ang apoy sa ating chamber nasa mga mahigit 4 inches. Pero kung sa oven natin ilalagay yan, hindi ganyan kalakas ang apoy ng sa oven. Okay, so ilagay lang natin sa kalahati. Okay, pagkakalahati, yan ang kanyang performance. Lampasan pa rin. Subukan pa nating babaan. Yan, nasa dulo ng number number 3. Pag number 3 yan, malakas pa nga rin yan eh. Yan, nakikita nyo nababali yung ating apoy kasi nga hinahangin papunta rito sa kanan. Masyado nang malumanay pagka number 3. Siguro ang na ito sa number 4 siguro. Dulo ng number 4. 1, 2, 3, 4. Dulo ng number 4. Yan. Yan, pagka dulo ng number 4, ayan, okay. Ayos na ayos yan. Ilalagay natin sa 7. Dulo ng 7.
Kaya nagpa-function na yung mga panggitna natin ng mga butas. Pagka 7, yung mga gitna na butas nagpa-function na. Okay, so painitin pa natin ng kaunti yan. Tingnan natin kung talagang pag mainit na o kung magbabago pa ang kanyang performance. Okay, at least more on blue flame na siya ngayon. Okay, so ilalagay ko sa maximum. Pero babalik ko ng konti. Yan. Pag maximum yan. Kaunti na lang yung orange na makikita natin. Halos lahat nagpa-function na yan. Pati yung panggitna natin na mga butas, ayan, bumibigay na lahat. Lahat nagsisirita na. Nagpa-function na yung mga gitnang butas natin hanggang sa dulo. Ayan, o. Kaya sa kabila naman ako. Okay, so nagpa-function na yung mga panggitna na, yung mga gitna na ating mga butas. Haba nga lang yun. Ayan, matingkanda yung pagkabli niya. Okay, so pwede rin makapag-produce pala ng ganito kahaba na kuan ng mga chamber. Ang haba niyan ay 20 inches. Kung makikita nyo, lampasan pa rin sa ating kuan, sa ating chamber yung ating blue flame. Pero dito sa lugar na to, yan, kaunting orange, may lumalabas pa rin. Okay, so yung blower ko, yan lang ang blower ko. Yan lang yan. Yan lang ang kanyang gadget dyan. Pero kaya niya magpa-apoy ng ganyang kahabang chamber. Naka-extra yung aking kawali, aking kaserola sa ilalim. Dito tayo. Kita yung aking kaserola. Okay, so tagumpay din ang aking experiment na ito. Maigi na lang, gumana yung plan B. Meron pa naman akong plan C. Pero secret na yon. Mas mahirap yung plan C. Hindi naman tayo nawawala ng plan. Kinakala meron tayong ABCD na plan pag maggagawa ng mga ganito. Okay, so ayan, talagang blue flame na siya. Kumbaga sa kuha ni swabing na itong performance niya. Upo nga, parang nakakangalan. Hirap kasi kuna na itong natin. Sobrang haba eh. Sobrang haba ng ating chamber. Ayan o. Yung gitna. Ayan, yung gitna niya. Ang hirap kasi kuna ng camera. Although na merong orange, tolerable na yan. Ibig sabihin, hindi na masyadong nakaka-apekto yan. Ang importante, lamang na lamang yung ating blue flame. Napakahirap kasi mag-produce ng solid na blue flame nito kapag ganito nakahaba. Lalo na't hinahangin pa yung lugar. Open na open kasi ako eh. Dapat dito sa mga ganitong chamber, yung nakakakuan, nakasarado yung lugar. Ayan o. Okay na yung performance na ito.
satisfied na ako rito sa performance nito. Kasi dati ako may bakery. Kaya alam na alam ko yung apoy na nasa loob ng oven. Yung apoy naman ng oven hindi naman lahat asul. Parang ganyan din naman. May orange sa dulo. Pero ito sa obserbasyon ko, kung ilalagay ito sa oven, malakas yung power na yan. Masyadong mataas yan. Dapat yan, mas babaan pa. Hinahayaan ko lang na para mag-init ng gusto. Nilagay ko lang yan sa maximum para uminit siya ng gusto. Yan, nasa may number 10 yan. Pero binali ko ng konti. Kasi nga nasa trial pa lang tayo ngayon. Titignan ko kung talagang pag mainit na yung ating used oil, ay kung magme-maintain siya sa ganyang performance. Okay, so far okay naman. Parang satisfy ako rito sa na ito. Sa ating invention na ito. Hirap lang kuna ng camera. Masyadong mahaba eh. 20 inches ba naman ang haba? Okay, so satisfy na ako sa performance ng isang ito. Masyado nga lang mahaba, hindi ko masyado makuha na ng camera lahat. Okay, so susubukan nating babaan yung ating setting. Kasi nasa maximum siya, ilalagay natin sa number 7, dulo ng 7. Okay, pag dulo ng number 7, okay, so lampas pa rin sa ating chamber. Okay, so malumanay na yung kanyang yung kanyang buga. Nahangin pa rin ang ating ang ating kalan kasi nga ayun, open na open kasi itong bintana ko. Okay, so babalik na rin ko na yung camera. Hanggang para kayo makapagpaalam na rin at medyo makababa na rin ito. Okay, so hanggang dito na lamang muna uli at napagana ko rin yung aking chamber na ito. I mean yung ating burner na to, yung para sa oven. Kung gagamitin sa oven, ayan, talagang wala na yung orange. More on blue flame na siya. Malumanay na yung kanyang bigay ngayon. Yan ang kanyang performance. Kaunti lang ang orange niyan, pero yan ay asul-asul na rin. Mataas din ang kanyang binibirit sa taas. Halos mga 4 inches ang taas. Okay, so gumagana rin. Kaya rin natin paganahin yung ganitong klase mga chamber. Okay, so maraming salamat sa pagsama. At sana may napulot na naman kayong bagong idea sa paggawa ng ganitong klase mga kalan. Okay, so ito ang aking version 2 ng chamber na para sa oven. So hanggang ngayon, hindi pa rin siya nagbabago ng performance. So talagang gumagana siya. Ngayon kung gagawa kayo nito, huwag kayong makakuha. Kaya nga trial and error ito. Hindi lahat pinakukuha sa isang pasadahan. Talagang tsagaan ang paggagawa ng mga ganitong klase ng mga ganitong mga project. At saka dapat din naka-ready din ng konti. I mean, naka-ready yung ating bulsa. Kasi unang-una gagastos tayo rito ng mga talim. Sa dami ng binutas ko na yan, 3 drill bit ang aking naubos dyan. Okay, so maraming salamat sa mga subscribers at sa mga darating pang subscribers. Okay, so thank you so much. Until then. Grabe.